Magandang gabi, Pilipinas! Bayan ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsulong ng bansa tungo sa isang maaasahan at mas matatag na supply ng enerhiya sa transisyon ng pamahala ng Kaliraya, Botocan, Kalayaan Hydroelectric Power Plants o CBK-HEPP sa Aboitiz Group. Pinagtitibay nito ang kakayahan ng Luzon Grid na makapagbigay ng tuloy-tuloy na daloy ng kuryente kahit inaasahan na mas kaunting power interruptions, mas matatag at murang serbisyo para sa mas produktibong ekonomiya. Ayon sa Pangulo, sa pamamagitan ng privatization ng CBK-HEPP, mas maraming pondo ang mailalaan para sa edukasyon, kalusugan at infrastruktura. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Tila isang dambuhalang baterya ng Luzon Grid ang Kaliraya, Botocan, Kalayaan o CBK Hydro Complex sa Kalayaan, Laguna. Sa kakayanan nitong mag-imbak at maglabas ng kuryente depende sa pangangailangan ng Luzon Grid. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., matutulak nito ang energy system na maging mas maasahan at mas handa sa pangangailangan sa mga susunod na taon. Kinilala rin ng Pangulo ang papel ng pumped storage technology sa pagpapanatili ng grid stability, lalo habang dumarami ang intermittent renewables tulad ng solar at wind. With this privatization completed through the successful bid of over 36.27 billion pesos, the government is able to unlock significant resources while ensuring the continued operation of a strategically important energy asset. In doing so, the government can invest where it matters most, in our people. Particularly, these resources can be directed towards the immediate needs of the public, such as for classrooms, for roads, and for hospitals. Dagdag ng Pangulo, mababawasan ang makakaranas ng brownout at bababa ang antas ng abala sa serbisyo sa mga paaralan at ospital. Isang 797 megawatt hydroelectric power complex ang CBK na binubuo ng 3 pasilidad sa Laguna, ang Kaliraya HPP, Botocan HPP na siyang pinakamatandang hydro plant sa Pilipinas at ang pinakamalaki, ang Kalayaan Pump Storage Power Plant na kinomisyon noong 1984 at unang pump storage facility sa bansa. Kapag mababa ang demand, gumagamit ang pumped storage plant ng kuryente para ipump ang tubig mula Laguna de Bay paakyat sa Lake Kaliraya. At kapag mataas ang demand, ibinababa naman ang tubig para magpaikot ng turbines at tumutulong sa peak shaving at frequency regulation. Binigyang diin ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahalaga ang CBK sa national power grid, lalo kapag tumataas ang konsumo at kailangan ng extra support para sa reliability. For sure, CBK will be a big help kung may kulang tayo. Kasi ito nga yung natin, pang-regulate natin, pang-reserva natin. Ito lang actually ang nag-iisa sa buong bansa na pump storage natin. So talagang this is a national treasure. Dagdag pa ng DOE, habang dumarami ang demand tuwing tag-init at sabay na may seasonal constraints ang ilang hydro, mas nagiging kritikal ang mga pasilidad na mabilis mag-respond para mapanatiling stable ang supply. Nangako ang Aboitiz Power na aalagaan nila ang CBK at mag-i-invest para mas mapahusay at ma-maximize ang operations. Dito sa 4 na transformer na ito, 3 lang ang kasalukuyang gumagana. Target ng Aboitiz Power na maayos yung isang sirang transformer sa loob ng 3 buwan mula ngayong araw para tuluyang magamit ng full force ang 4 na generator para masuplayan ng maayos ang buong Pilipinas on demand o pag kinakailangan. Hindi rin kasi ito tulad ng ibang mga renewable energy tulad ng solar na nakadepende sa liwanag ng araw o ng hangin na nakadepende sa lakas ng hangin. Pwede rin kasi nitong kontrolin ang paglikha ng energy. Ipinaliwanag naman ni Aboitiz Power President Danel Aboitiz na sa spot market may trade-off sa pagitan ng off-peak at peak periods at doon pumapasok ang pump storage para bawasan ang sobrang taas na presyo sa peak hours. So off-peak, at like 3 in the morning, 4 in the morning, if your Western price is let's say 2 pesos, this will make it 2.10, 2.20. Sa peak naman, if your peak prices are like 10, 12 pesos, this will bring it down to 6. You are taking excess off-peak supply when it's not priced, and you're adding generation to the peak.
Dagdag pa ng Aboitiz Group of Companies, strategic asset ang CBK dahil nagbibigay ito ng flexibility, stability at resilience para masalo ang peak demand, suportahan ang reserves at makatulong sa pag-integrate ng mas maraming renewables nang hindi naaapektuhan ang reliability. Binigyang diin din ng Aboitiz Power na energy security is economic security, kaya't ang mga pasilidad na tulad ng CBK ay mahalaga para sa reliable at resilient power para sa mga Pilipino. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.